Mga paaralan, amen. Mga kapatid sa ating Panginoon, huwag po natin kaligtaan na bukas po yung sandali natin para makapanalangin sa ating Panginoon. Amen. 6 a.m. po yung nagsisimula. Pero kung kayo po ay maaga, amen, gamitin nyo naman yung doorbell para po kayo ay makapanalangin dito sa church. Amen. Midnight prayer, ito po ay ginagawa tuwing Merkules, mga kapatid sa ating Panginoon. At kung kayo po ay nasa inyong tahanan, amen, samahan niyo po kami sa isang oras po na ating pagpupuyat. Yung midnight prayer po, ito po yung pangwasak sa atake ng Diablo o yung spiritual assault para wasakin natin sa pamamagitan ng ating pananalangin. Amen. At corporate prayer, mga kapatid sa ating Panginoon, every Saturday po ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Yung corporate prayer natin, huwag po natin kaligtaan, lalo na po sa mga nagpapagamit sa ating Panginoon. So, Saturday, meron tayong afternoon po ng corporate prayer, meron din tayong youth and adult devotion. Start po niyan ay 5 p.m. And then ang music ministry practice, 7 p.m. kasi yung 6 p.m. mga kapatid sa ating Panginoon, magpa-follow po tayo sa labas. Amen. Sa mga disciple. At mamaya mga kapatid sa ating Panginoon, 4:30 p.m. lalabas po tayo muli para umayo. Amen. At hanapin natin yung mga, sa tulong ng ating Panginoon, yung mga kaluluwa, lalo-lalo na yung mga naliligaw na hindi nila alam ang katotohanan. So, bahaginan natin sila ng salita ng ating Panginoon. Midweek service, every Thursday po, meron po kaming gawain, mga kapatid sa ating Panginoon. 7 p.m. start po ng ating gawain. At ang Bible for all ages, natapos kanina, mga kapatid sa ating Panginoon, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. 9 a.m. And natapos kanina itong Sunday morning worship, 10:30 a.m. And mamaya, amen, bumalik po muli kayo. Amen, meron po tayong panghuling pagsamba sa ating Panginoon. Amen, 7 p.m. mag-start po ito, kaya po tayong magsawa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. In this coming, mga kapatid sa ating Panginoon, June 15, 2024, meron po tayong healing crusade. Alas 4 po ito. Pag-pray po natin yung travel and mercy sa ating pastor, ang revivalist na si Pastor Samuel Unfindo. Naingatan siya ng Panginoon, bigyan siya ng Panginoon ng marunungan na dumating yung revival dito sa ating church. And then maraming sa araw na ito ay marami pong mga may sakit na gumaling. Amen. At ang revive after po niyan, mga kapatid sa ating Panginoon, alas 7 ng gabi, babalik tayo dito sa church. Yun po yung simula ng ating revival, June 15, 2024. Amen. At June 16 po, mga kapatid sa ating Panginoon, ay meron po tayong 50th anniversary. Umaga po yun magaganap. And after yan, pagkatapos ng ating 50th anniversary, punta po tayo, supportahan po natin yung ating daughter church sa Barangay Rizal. Kaya po tayo magsawa, mga kapatid sa ating Panginoon, na supportahan po yung banal na gawain ng ating Panginoon. And combined discipleship, ito po ay men and women sa Cubao, June 28 to 2024. Alas 7 po ito magaganap. And meron po din tayong overnight prayer, June 28, 2024. Ito po ay sa lahat ng mga manggagawa. And after ng ating revival, meron din po tayong revival this coming August. Ipag-pray po natin. Amen. Ang revival crusades ni Pastor Dewey Tao. August 26 to 27, mga kapatid sa ating Panginoon. At yan po lamang, mga kapatid sa ating Panginoon, yung schedule ng ating banal na gawain. Amen. Ngayong umaga, amen, sino po handa magparangal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay? So tayo po ay magbigay ngayong umaga. Handa na po ba tayo na parangalan ng ating Panginoon ngayong umaga? Amen. At ngayong umaga, amen, narito po muli, amen, hamunin tayo ng ating puting pastor. Ngayon habang lumalapit siya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. At hamunin po natin ang kanyang paghamon. Praise God. Thank you, Brother James. Nahamon tayo dahil sa salita ng Diyos. Amen. Brother James, sinong nahamon, magbigay. Pakinig ko nahamon po tayo dahil sa salita ng Diyos. Can we say amen? Amen. Kapag wala ang salita ng Diyos, hindi talaga tayo nahamon. Pero nais kong sabihin, mga kapatid, kaya tayo hinahamon ng Diyos ay maibalik natin ang karangalan sa Diyos na nagbigay sa atin ang lahat.
Ang kwento ng paghahandog noon, mga kapatid, ay kalugod-lugod sa Diyos taon-taon. Kapag nagdadala ng mga handog na tupa, kambing, mga lalaki ito, walang dungis, walang sakit, walang bahid, talagang ito ay piniling, inilaan, amen, mga baka, ay nasisiyahan ng Panginoon na magpatawad sa kanyang bayan. Ang problema, pag daan ng taon, ang mga tao ay nakalimot, amen, na parangalan ng Diyos. Noon, ang paghandog na ito ay paraan pa ng paglilinis ng kasalanan. Tayo ngayon ay nilinis na sa pamamagitan ni Jesus. O sino naniniwala ang pamatayan ni Jesus ay kalinisan mo? Amen. O, kung naniniwala ka, huwag kang tumigil sa pagpaparangal sa Diyos. Babasahin ko lang ha. Basahin ko sa English. Hebrew chapter 10 verse 2. Ang sabi dito, for them would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. Sabi sa Tagalog, sa ibang paraan, ay hindi kaya baga, nagsipaglikat sila ng paghandog, sapagat ang mga nagsisisamba, amen, yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Yung pagbalik natin, mga kapatid, sa paggawa ng kasalanan ay nagpapatigil ng ating hangarin na handugan ng Diyos. Isa yun sa dahilan kung bakit tatamarin kang magbigay. It is not because, yan naman, doktrina ng church, magbigay. Hindi po doktrina to ng church. Wala kang makikita dyan, nakasulat. Wala kang makikita ang tareta namin na pagdating dito, diga sa mga pangangaral na sa Father's house, require ka magbigay. Hindi. Itinuturo ito mula sa Bible. At dito, hayag na hayag, na mula pa noon, through history, mga kapatid, mula sa naging sagisag o halimbawa ng Panginoon na bansa, ang Israel, at hanggang ngayon sa atin, isa talaga sa matibay na dahilan kung bakit ang tao ay nag-iimbot, nagkakamkam, nagnanakaw, ayaw niyang magbigay, nagiging makasarili, umiibig sa salapi ay dahil nga sa espiritu ng kasalanan. Kapag nananaig sa atin, gumagapang ang kasalanan, may nagawa ka, may tiningnan ka, pinagnasaan mo, inisip mo, nag-engage ka, nag-compromise ka, isa yan sa ahad lang, kaya hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Silence means yes. Di ba mga kapatid? Kaya hindi ka nakaamin, ay dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Ay umaga, huwag mong payagan. Amen? Pwede mong ibalik sa Diyos ang kaluwalhatian. Can we say amen? Amen. Ganda ng awiting kanina. Worthy is the Lamb. Karapat dapat sila. Yung kordero ng Diyos na papurihan dahil namatay siya para sa iyo. Meron ka pa bang bagay na pwede mong sabihin, akin ito at hindi mo ipagkaloob sa Diyos? Wala na. Binili ka na sa halaga eh. Ang meron ka ay sa Diyos. Amen. Kung ano ka, yan ay dapat yan ay sa Diyos. Yes. Kung ano ka ngayon, dapat ang Diyos ang nakikita sa iyo. Ang nagpapakilos dapat sa iyo ay Diyos. Sinabi ng Panginoon, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, nasa Kanya ang ating pagkatao. Kaya kung yun nga ang nangyayaring katotohanan, hindi ka magdadamot sa Diyos. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, tandaan niyo ito, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng maraming kasalanan. Kasama ko ba kayo mga kapatid? Amen. Andyan pa ba kayo? Amen. Hello? Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masiyahan na tayo, sapagkat ang too much doon,
too much is evil. Ang sumusobra ay kasama na. Kaya kung may sobrang ang damit, pabigay mo na ngayong umaga. Huwag ka muna umalis, mamaya pagkatapos. Amen? I-reserve mo. Amen? Maaaring nakabili ka na ng iba't ibang set ng sapatos. Ibigay mo naman yan sa iba. Amen? Maaaring ikaw may bank account, purihin ng Diyos. Hallelujah. Kung yan ay may laman, magbigay ka. Amen sa ina? Kung wala ka namang laman sa bank account mo, magsimula ka na. Kasi ang tamad, sabi ng Panginoon, ay hindi pinagpapala. Kaya dapat natin magsikap. Yan, Miss Amen? So, nag-iipon tayo sa karin ng Diyos, nag-iipon din tayo dito sa lupa, hindi para sa ating sarili, kundi tayo maging bukas sa sisidlan ng ating Panginoon. Sapagkat sabi dito, datapwat ang mga nagsisipag na sang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silog at sa maraming mga bitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. So isa ito sa dahilan kung bakit namamatay ang iyong faith, napapahamak ka at nahihiwalay ka sa katawan ni Kristo. It is because of an evil desire, foolishness, and hurtful lust. Pag nanasang nakasasakit, pwede ka magnasa, pero yung mga langit, gusto kong sundin ng Diyos. Gusto ko. Yan ang maganda. Pero kung pag nanasa mo, nakakasakit sa iyo, makakamatay ng iyong kaluluwa, delikado yan, kapatid. Amen? Ngayong umaga, exercise mo the love of God at the love of money. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen? Pag sinabing sapagkat, mga kapatid, dahilan ito, mga kapatid sa Panginoon, kung bakit ang isang tao ay mapapahamak. Amen? Ibig sabihin, yung kasunod nito, amen, ang dahilan, hallelujah, kung bakit ka mapapahamak. At ang sinabing kasunod nito, pag-ibig sa salapi. Amen? Sino nag-iibig sa Diyos? Amen. Sabi ng Panginoon, sundin yung aking mga utos. Sabi dito na sa pagnanasa ng iba ay nanasinsay sa pananampalataya. Pag sinabing nanasinsay, nawala. Kaya ikaw ay magiging malamig. Amen? Malamig pa sa yelo. Nasa pananampalataya, amen, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Huwag nating hayaan ito. Kaya po tayo may worship, mga kapatid, is to, amen, give God the best worship that we can give. Kaya tayo may worship, kaya may pagtitipon. Diba? Sabi nung Hebrew chapter 10, verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Di gaya ng ginagawa ng iba. Amen? Yung pagpapabaya, one of the reason is you are loving something greater than God. And it can be money. Kaya hindi mo madala yung dapat ihandog. Kaya yung mga Israelita, sabi ng Panginoon, tumigil sila sa paghandog, amen, dahil sa kasalanan. Now, this morning, mga kapatid, wala nang ibang inihahandog at ihahandog pa para sa iyo dahil inihandog na, tapos na yun. Parangalan mo na ang namatay para sa iyo. Parangalan mo na ang nagligtas para sa iyo. Ang salvation ay free. Wala ka dyan may babayad. Tinapos na lahat ni Jesus. Pero kung gusto mong pagpalain ka, you need to sacrifice. Hindi pwedeng free ulit. Ang tawag dyan magnanakaw. Amen? Gusto mong tumatanggap, pero ayaw mong nagsasacrifice. Amen? Sinabi ng Panginoon, magtanim ka sa laman at aani ka sa laman. Ito'y may kapahamakan. Maghasikaw, magtanim sa Espiritu, aani ka sa Espiritu, at ito ay may buhay na walang hanggan. Now, gawin mo ngayong umaga. Pag sinabing magtanim, kumilos ka na. Bago ka kumilos, maghanda ka. Of course, iikot yan. Pagkahanda mo, pagkatanim mo, yung magiging bunga yan, i-reserve mo ulit yung the best para sa Diyos. At ihanda mo muli, at itanim mo muli, ang Diyos ulit ang magpapalago. It is a cycle of sowing and reaping, mga kapatid.
At kasama doon sa sowing and reaping, mga kapatid, ay ang pagbabalik kaluguran sa Diyos. Na hindi mo lang gagamitin yung para sa iyo, kundi sabi ng Panginoon, ibalik mo sa Diyos ang sa Diyos. Gaya ng nasusulat. At ibalik mo kay Cesar o sa tao ang para sa tao. So gamitin mo yung para sa iyo. It is lawful na gamitin mo yung para sa iyo. Nararapat, ayon sa batas ng Diyos. Tama lang, gamitin mo ang panlalaki, kontrol mo, hindi ikaw nakukontrol. Kaya mo siya, Amen. pero yung para sa Diyos, huwag mo nang asamin. Ang kasunod kasi nga, kasalanan. Maghihirap ka lalo. Lalo kang babaon. Lalo kang mahihiwalay. Akala mo, kasama ka, pero ang totoo, ang puso mo, hiwalay sa Diyos. Huwag mong payagan yan. Kaya sabi ni Pablo, tinuro kay Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 11, tatapag ikaw o tao ng Diyos. Sino tao ng Diyos? Amen. Lahat kayo, dinala ng Diyos. Tao kayo ng Diyos. Tayong lahat. Tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran. Takasan mo yung pag-ibig sa salapi at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Palampakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya kami mananalangin, pagpapala sa bawat isa. Amen. Ay balik ng Diyos ang kaluwalhatian. Na binibigay natin sa Kanya ay balik ang pagpapala. Dakilang Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kamay na nagpagal sa anim na araw, Panginoon, sa nagdaang 1 linggo. At muli silang bigyan ng lakas upang makapagtiis, makapagtiyaga, Panginoon God, sa panibagong pagpapagal sa susunod pang 6 na araw, Panginoon. Bigyan mo sila ng iyong Espiritu upang makapangasiwa ng tapat sa paraan ng pagsamba, paghandog, pagbibigay at pagtatanim para sa iyo. At mag-ani ang bawat isa ng sagana sa kanilang masaganang pagtatanim at pag-aasik sa kaharian mo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay, ang kanilang puso at isipan, ilayo mo maging ang kanilang lakad sa mga tukso, sa mga kasamaan, sa daan na kanilang nasusumpungan. Ilayo mo sila, Panginoon, sa mga pag-iimpot, sa espiritu ng pagnanakaw, pagpatay at pagwasak, mga bukbok, Panginoon. Kundi kuberan mo, maging ang kanilang yaman, ang kanilang muslo, ingatan mo kanilang puso at isipan sa iyo lamang nakatingin, sapagkat karapat dapat kang handugan. Ikaw po ang luwalhatiin, lalo na ngayong oras na ito, sa buong maghapong ito, ito ay para sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifice of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifice. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of Praise God. Sino handa na ngayong umaga? Ako'y maasa kaya ka dumating ay naghahanap ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin mula sa Panginoon. Dahil hilig, kakausapin tayo ng Diyos ngayong umaga. Amen. Sa inyong mga Bible, makikibukas kayo sa aklat ng Matthew chapter 12, verse 9 to 15. Sa araw ng Sabat, ang Panginoon ay nagpagaling. At dito nagpakita ang Panginoon at nagsabi sa atin, sa ating napag-usapan ngayong umaga, na matuwid na gumawa ng mabuti, amen, sa araw ng kapahingahan. Bakit ito ang pinahayag at pinapahayag ng Panginoon para sa atin ngayong umaga?
Sapagkat dakila ang Diyos at banal, ang problema ang tao, naghahanap tayo ng ibang pinagkakabalahan kapag araw na ang Diyos ay nais magbigay sa atin ng kapahingahan. Ang araw ng kapahingahan ay hindi araw lamang ng pagsamba. Ginawa ito ng Diyos para sa iyo na makilala mo siya. Para sa iyo na madagdagan ang iyong pananampalataya, makilala mo ang Diyos at lalo mo siyang nasaing paglingkuran, kilalanin, makipag-ugnayan sa Kanya, lalo na kung may nararanasan ka. Kaya nga kabahingan, alam ng Diyos na magpapagal ka sa loob ng 6 na araw. Marami kang masusumpungan sa daan, marami kang gagawin, marami kang pagkakabalaan. Pero ang gusto ng Diyos, kapag araw na binibigay niya para sa iyo, hindi lamang para sa Kanya. Actually, ang Diyos ay hindi selfish, siya ay selfless. Amen? Although ang Diyos ay Diyos, ikaw ay tao, pag namatay tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Pag nawala ang Diyos, kawawa tayo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, hindi makasarili ang Diyos. Kaya siya gumawa ng kapahingan para sa atin, para maramdaman mo. Amen? Mahal ka ng Diyos. One of His, amen, objective is to know that God is love, not just He can give you love. He can love you, but God, the God we serve is a God that love us all. He is the God of love. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang pagbibigay niya ng kapahingan sa atin ay pagbibigay niya ng pag-ibig para sa ating lahat. And nais kong magbahagi, amen, nagpe-pray ko sa Panginoon, hallelujah, kausapin tayo ng Diyos. At ang sabi niya ay hold and lift up the fallen. Ito natin mababasa sa Matthew chapter 12. Actually, yung title nito ay nandun sa 11, pero daanan natin. Verse 9, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. At para sa mga bago, ito po ay si Jesus Christ. Amen, yung anak ng tao. Ibig sabihin, anak ni Maria na tao. Kaya hindi siya ina ng Diyos. Pakialalayan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord God, for bringing your children this morning. Hallelujah. Ituloy natin. At siya umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito may isang tao na tuyo ang kamay, ang isang kamay. At sa kanya tinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong. Okay, so naghanap yung mga tao na may paparatang upang maisumbong nila si Jesus. At alam natin ang kasaysayan, amen, inihandog ang Panginoon. Pero sa ibang banda, siya ay pinatay. Ang sabi, hindi lang inihandog. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa, na kung mahulog ito sa hukay, sa isang hukay, sa araw ng Sabat, ay di ba kanya abutin at aanguin? Kaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nang magkagay, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at napauling walang sakit, na gaya ng isa. Datapwat nagsialis sa mga Pariseyo at nagpupulong laban sa kanya kung papaanong siya'y maipapupuksa nila. So gusto nila ng mga Pariseyong patayin si Jesus. At pagkalata nito ni Jesus ay lumayo roon at siya'y sinundan ng marami at kaniyang pinagaling silang lahat. Lumayo siya, ibig sabihin tumata sa lugar na yon, sapagkat ayaw niyang mahadlangan ang kanyang misyon na iligtas tayong lahat. Lalo na sa araw ng kapahingahan natin. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito na natin ating mga ulo. At muli tayong tumawag sa Panginoon. Panginoon, salamat, pinakita mo ang aming pangangailangan sa iyong biyaya o Diyos. Tulungan mo nga po ang bawat isabot sa iyong salita at ikaw ang mapuri sa bagay na ito. Sapagkat ikaw ang nalulugod, Panginoon God, na tulungan kami. Salamat po sa katapatan at kabutihan mo, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon God, na mga kapangitan ng aming mga puso upang lagi namin asabihin na kami makatulong, Panginoon, sa ikabubuti
ng buhay ng bawat isa ayon sa iyong matuwid, banal na kalooban, Panginoon. Di namin gawin ang aming sariling kalooban. Di kami maging hadlang sa kaligtasan ng iba. Kundi, Panginoon, maranasan namin ang dakilang kapangyarihan ngayong umaga na naririnig pa lamang ng mga anak ang tinig na ito, Panginoon. Magsigaling na sila. Ano man, O Diyos, na manhid, hindi lang kamay, ano mang bahagi ng katawan, ano man, O Diyos, sakit, karamdaman, Panginoon, kabigatan, pagkasira, sugat sa kanilang kaibuturan, Panginoon, ay mapagaling na, sapagkat Ikaw ang matuwid na gumagawa sa amin. Sa tuwing kami nagtitipon, lalo na ngayong umaga, ipakita mong iyong kalawalatian at muli mong iparanas ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang luwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas sa palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hold and lift up the fallen. At dito pinapakita ng Panginoon ang pagiging kagaya ng tupa sa atin o tayo sa tupa. Amen? Ang ginagaya ni Jesus na tayo ay kanyang mga alaga. Kapag pastol ang tawag sa isang tao, siya'y nangangalaga at ang kanyang inaalagahan, mga tupa, ito ay kanyang mga alaga, mga kapatid. Pinagmamalasakitan. Amen? Minamahal. At ganyan tayo bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Hindi ka lamang minamahal, kundi nais ang Panginoon maging tupa ka, ikaw ay matuto ng sumunod sa Diyos. Magpasakop sa Panginoon. Magpakumbaba sa Panginoon. Subalit hindi may pagkakaila, mga kapatid, na kahit tupa na ay pwede pang mahulog. Ito yung katotohanan. Kaya aminin natin, ikaw natupa na, pwede ka pang magkamali. Pero hindi sinasabi ng Diyos, gamitin mo yan. Nagawin mong karapatan, sabi ni Pastor, pwede ba ako magkamali? Mamaya gagawa ka ng mali. Mali. Iwasan mo ang pagkakamali. Subalit din natin mapagkakaila ang pangangailangan ng biyaya. Ito na natin pag-usapan. Sapagkat ang Panginoon mismo ang naghahayag, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, hindi ba niya aabutin at ahangin? So pag sinabing kung, huwag mong gawing occasional ang iyong pagkakasala. Pagkatapos ng gawain, amen, ay isang araw ko na muna gagawin. Hindi ko na muna gagawin ang kasalanan ko ngayong araw na to. Bukas na. Bukas naman Lunes. Mga kapatid, every occasion, every time, dapat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Sapagkat gusto ng Diyos at tayo tulungan as His children. God wants to help His children. Yan ang pangangailangan natin. Kung hindi tayo anak, hindi natin kailangan ng biyaya. Alam mo bakit? Hindi mo igagalang yung biyaya eh. Bagamat ang biyaya ay available para sa lahat, mga kapatid sa Panginoon, ito'y nagiging makapangyarihang biyaya kapag anak ka ng Diyos. Pero pag ikaw hindi naniniwala sa Panginoon, ang biyaya ay nawawala ng kabuluhan. Kaya ang Panginoon nagtuturo sa atin, huwag natin iwalang halaga ang biyayang ating tinatanggap. Kaya ang Panginoon dito nagbibigay ng emphasis sa mga kausap niya na naghahanap ng mali. Kung dumating ka ngayong umaga para maghanap ng mali, amen, sinasawata ka ng Diyos o sawatain ka ng Diyos. Sapagkat ang sabi na dito, sino sa inyo kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa hukay sa araw ng Sabat ay hindi ba ganito aabutin at ahanguin? Kaya, amen, pagpalain ka ng Diyos kung kaninang umaga, hindi man sumama sa iyo ang niyayaya mo, pero sinikap mong isama ka sa Panginoon, amen, nakita ng Diyos ang iyong pagsisikat. Amen. Dahil gusto mo silang hanguin, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong kaibigan, ang iyong kapitbahay na gusto mong isama para makarinig ng salita ng Diyos na magbibigay ng buhay sa kanila, amen, dumating sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kung pinili lang, hindi ka nila pinakinggan, it is their choice, pero tama ang ginagawa mo, akayin mo mga tao, pabalik kay Kristo. Sabagat sinabi ng Panginoon, sino sa inyo? Ikaw yan. Meron kang mga tao nasa likuran mo. Dalahin mo sila sa Panginoon. Kailangan nilang Diyos. Kailangan nilang biyaya. At dito natin mapapansin sa sinabi ng Panginoon,
Hindi mahalaga sa Diyos ang oras at panahon kung kailan siya gagawa. Sa'yo mahalaga. Pero ang Panginoon hindi bounded by time. Hindi siya mahahadlangan din ng time, ng season, sapagkat siyang may gawa ng lahat ng ito. Nasaan ka man, kapag kailangan mo ng tulong, willing ang Diyos na tulungan ka. Ulitin ko, it doesn't matter for God what time is it or season, wherever you are, when you need help, God is willing to help us out. Alam mo, it's just a matter of being humble and faithfully calling His name. Tumawag ka ng tabak, tumawag ka ng mapagpakumbaba sa Diyos. Yun ang hinihingi ng Diyos. Yun ang hinahanap niya, mapagpakumbabang pagtawag. Amen? Hindi nagmamalaki, hindi nagtatago, hindi nagkukonsil ng kasalanan. Kagaya ng mga Pariseo, nag-aakma silang matuwid sa harapan ni Jesus. Gusto nilang paratangan ng isang Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan, pero sila, sabi ng Panginoon, everybody falls short in the glory of God. Nag-aaral ang salita ng Diyos, pero naging hadlang sa paglago ng iba. Paglago, yung tao, kahit paralisadong isang kamay, nandun pa rin sa templo. Nakakalungkot kapag tayo kumpleto, pero wala tayo sa gawain ng Diyos. Kasama ko yan mga kapatid. Sometimes ang ganda ng pakiramdam natin, bigla tayo magbibihis, pupunta tayo sa mall. Wala tayo sa gawain ng Diyos. Diba? Ganadong ka. Amen? Para gawin ang iyong lakas at ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, dadalahin mo sa isang gawain makapagpapasaya lamang sa iyo, pero hindi makapagluluwalhati sa Diyos. Kasama ko kayo mga kapatid. Pero nandito ang isang nangangailangan, hindi umaalis sa templo, naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos, kinatagpo ng ating Panginoon, at hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang ginawa. Sabi ng Panginoon, matuwid, it is lawful to do good in Sabbath. Kaya ngayong umaga, ilan sa atin na nag-iisip ng mabuting gagawin ngayong araw na to? Before we start to worship, and after we end our worship, amen, this morning, meron din mamaya, may paghayo. Ikaw, anong nakaplat sa kalendar mo? Anong meron sa iyong listahan? Anong gagawin mo? Is it good in the eye of God? Sabi ng Panginoon, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Amen. At ang sinabihan niya yun, isa lamang ang challenge ni Jesus. Ipamigay mo, ipagbili mo ang iyong kayamanan at pamigay sa mahirap. Amen? Isa lamang ang sinachallenge ni Jesus sa kanya na disqualify na siya. Pero ang dami niyang ginagawang mabuti, sabi niya kay Jesus. Pati paggalang sa magulang. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, hindi porket gumawa ka ng isang mabuti, mabuti ka na. Amen. Kailangan mga kapatid sa Panginoon, ang biyaya ay nag-uumapaw sa puso natin upang tayo mabuhay at mapalakas. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Because even in Sabbath, Jesus reveals that God's children may fall. Kahit Sabbath na. Ngayong araw na ito ang ating kikapitong araw. Hindi tayo mga Hudyo. Amen, na nag-i-start mga kapatid at nag-e-end ang ating araw, hallelujah, sa Sabado. Pero ang ating kapahingan ay ngayong araw na ito. Amen. Nabuhay si Kristo. Amen, we will not act as a Jewish. We will act as a children of God na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Pero ang problema ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos, nahuhulog pa rin kahit araw ng pagsamba sa Diyos. Amen, may time, araw ng pagsamba, absent tayo sa worship. Iba ang inuuna natin. Nasa ibang lugar tayo. Nasa ibang gawain. Di inuuna ang Diyos. Ano ba sinabi ng Panginoon sa araw ng kapahingan? Basahin natin sa Exodus chapter 20, verse 8. Basahin ko sa Ingles habang pinaplas sa Tagalog. Sabi doon sa Exodus chapter 20, verse 8, remember the Sabbath day. Keep it holy. Ayan o. Alalahanin niyo ang araw ng kapahingaan. Gawin niyo itong banal. Amen. Amen? At makikita natin yung dito mga kapatid sa Panginoon. Hindi yun doon natapos.
Kasi ang pagpapabanal mo sa araw na yon, hindi talaga per se ikaw ang magpapabanal sa araw, kundi tayo ang pababanalin ng Diyos. Kapag ang buhay mo isinusubo mo sa Diyos. Kaya kung ikaw nandito ka ngayong umaga, hindi lamang physically, kundi maging ang puso mo nandito ngayong umaga, ang isip mo, maging espiritu mo nandito ngayong umaga, pinagpala ka ng Diyos. God is making you holy by His words, and His Spirit is dwelling in your heart. Nananatili ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso, at ang kanyang salita ang dumadali sa iyo. Pinapaalala ng Espiritu Santo ang mabubuting bagay na pwede mong makamtan mula sa Diyos na pabanalin ka ng ating Panginoon. Sapagkat dito yung kasunod na sinabi ng Panginoon. Sunod natin, verse 9. Dagdagan mo yan. Sabi dito, 6 days thou shalt labor and do all thy works. Hindi lamang ito mga kapatid, nagsasabi ng utos na 6 na araw mong gawin at gagawin. Kundi nagpapakita ang Panginoon, amen, ang kabahayagan na mangyayari kahit ngayong kasalukuyang panahon, magiging busy ang mga tao mula Lunes hanggang Sabado, ginugugol sa trabaho. Huwag namang pagdating ng linggo, trabaho ka pa rin. Amen. God is an all-knowing God. Alam na niyang mangyayari kahit lumipas pa ang ilang libong taon. Ito ang mangyayari sa tao. Uubusin natin ang ating lakas sa paggugol sa mga bagay ng mundo, pero nagbibigay ang Diyos ng kapahingan para sa iyo. Kunin mo, tanggapin mo. Amen. Hindi mo matatanggap ang kapahingan sa trabaho. Pansinin mo, minsan nga nagnanakaw pa tayo nung nagtatrabaho ng oras para matulog. Oras na dapat ikaw yung nagtatrabaho, doon mo kinukuha yung kapahingahan mo. Kaya minsan mapapagalitan ka ng boss mo, ba't kaya natutulog? Pero dito ang Panginoon nagpapahayag sa Lumang Testamento pa lamang. Sabi doon, but the 7th day, sa 10, is a day of Sabbath of the Lord thy God, and thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, or thy cattle, or thy stranger, and that is within thy gates. Ikaw, ang iyong aliping lalaki, babae, ang iyong baka, ang mga estranghero, dayuhan sa iyong pintuan, ang iyong anak, lalaki at babae, pagpapahinga kayo. Amen? At pag sinabing work ito, sa Deuteronomy, sinabi din yun, labor ang tawag, ito yung mga trabahong pang sarili. Amen? Anong ibig sabihin ito ng Panginoon? Amen? Huwag mong gawin yung sarili mong kapakanan. Ilaan mo sa Diyos ang iyong lakas, ang iyong isip, ang iyong kaluluwa, ang iyong puso, sapagkat ang Diyos na ang nagsabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ganyan na. Amen. Ipinahayag na ito sa luma pa. Para bigyan ka, mga kapatid, ng kaisipan na matatagpuan mo lamang ang kapahingahan, walang iba sa Diyos. Amen. Wala kang ibang matatagpuan kapahingahan na maibibigay na tunay ka magkakaroon ng kagaling at kapatawaran sa piling lamang ni Jesus. Amen. Sa piling lamang ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya kapag tayo nagtitipon, mga kapatid, inaasam mo dapat ang paghipo ng Diyos sa iyong buhay. Sa pag-gusto ng Panginoon, maging banal ka. When you are taking rest, nandito ka, pinababanal ka. Hindi yung taking rest, pagdating dyan sa upuan, matutulog ka. Sabi ni Pastor, take rest. Amen. Alisin mo yung alalahanin mo. Alisin mo yung alalahanin mo. Hello? Hi. Hindi yung nandun ko sa ano. Naku, baka yung aking kumari nag-chat. Nangangaral si Pastor. Ang isip mo nandun sa cellphone. Ang isip mo nasa labahin sa bahay. Naku, naiwan mo yung sinain. Kasi alam sa kakainin mo. Nasunog tuloy yung sinain. Amen. Dahil naiwanan mo. Buti kung sinain lang. Mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo, nung bigyan kami ng kapahinga ng Panginoon, dami namin naiwan ng aking asawa. Sa bahay, rice cooker na nakasaksak,
plancha na nakasaksak. Naiwan namin yung lahat. Stove na bukas, pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi nasunog yung bahay, pati yung gas na bukas. Pagbukas ko ng pintuan, bukas yung lahat. Hindi kami pinabayaan ng Diyos, hindi sumabog ang bahay, hindi nasunog ang bahay. Sa lahat ng naranasan namin yan, lumalo kami ng conference, naiwan namin yung plancha na nakasaksak, mainit na mainit, pero walang nangyari sa bahay. Sabi namin sa Panginoon, Lord, patawarin mo kami, pero salamat, pinakita mong kalulatian mo. Pero wala kami sa Panginoon, ilang beses kami nanakawan. Ilang beses. Wala kami sa Panginoon, kasama. 3 beses kami nanakawan. Pati nung naundoy, lahat ng gamit namin ninakaw, pati toolbox. Pati pair of my shoes. Amen, yung aking 3 pares na rubber shoes, ninakaw mga kapatid sa Panginoon. Pero nung tayo nasa Panginoon na, biyaya ng Diyos, amen, nagbibigay ng pagsubok ang Panginoon, hindi na kagaya dati. Katuwang na natin, katulong ang Diyos, nagtatanggol na para sa atin. Palampakan natin ang Panginoon. Amen. Pinakita ng Panginoon na pagbibigay ng kapahingan sa ating pagpapagaling. Amen. Pinakita niyang una sa mga Israelita. Pinakita niyang una. Amen. Sabi nga niya dito sa Deuteronomy, kung babasahin natin, Deuteronomy chapter 5, verse 15, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihan kamay at unat na bisig, kaya iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Amen. Yung bahagi nito ng pagpapaalala, mga kapatid, ay tumutukoy din, amen, sa mga anino ng mga bagay na gagawin ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Kristo. The mighty right hand of God is no other than Jesus Christ. Can we say that? Amen. And He manifests first the power of God in Israel, sa atin naman ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang Panginoong Hesus ang nagdala ng ating kasalanan sa krus at sa pagpunat ng kanyang kamay habang ito'y nakabago, pinatawad tayong lahat, inalis tayo sa madilim na bahagi ng ating buhay. Kapag sinabing Egypt, mga kapatid, it is a land of wickedness and oppression. Doon kayo inalis ng Diyos sa makabagong panahon. Sa buhay na masama at sa buhay na gapos. Bago ka dumating dito, ikaw ay gapos. Hindi mo iniisip paano sambahin talagang tunay at may takot ng Diyos. Pero ngayon, kung paano ginawa sa Israel, mga kapatid, na nakakausap nila ang Diyos, nakikita nila sa anyong alabab, sa anyong apoy, dito nararanasan natin ang Espiritu ng Diyos. Sa kanyang salita, sa makabagong panahon, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa ating kalagitnaan. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Kaya noon pa lang ang Sabat, amen, ang kapahingahan ay ginawa niya para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Noon pa lang pinakita na ng Diyos that people, human, we need grace of God. Kailangan natin ng mga biyaya, regalo mula sa Diyos na magbibigay ng buhay para sa ating lahat. Yan siya na. Noon pa lang. Tingnan nyo, ang Panginoong Jesus mismo nagsabi, Mark chapter 2 verse 27. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at hindi ang tao ng dahil sa Sabat. So, nung nagpahinga ang Diyos, He is giving us an image how to live holy. Binibigyan na tayo ng larawan paano tayo mabubuhay ng banal sa kasalukuyang panahon. Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga bagay na pinagpapagalan mo. Maglaan ka ng panahon at araw, amen, lakas ng iyong puso at isipan ng Diyos dapat ang iyong kaugnayan. Lalo na ngayong araw na ito. Kaya nakakalungkot kapag tayo ay sumasamba, may kaugnayan ka bang iba sa puso mo? Amen. And you are not focusing on God. Hindi mo alam na kaya merong araw na si Jesus ay binuhay para ipakita sa iyo sa araw na ito, God can change you. Sa araw na ito, God can help you. God can cure you. Amen. God can free you. God can heal you. Amen. Amen. Kaya niya pinigsabi ng Panginoon ay,
Ginawa para sa tao. Pag sinabing para, maraming pwedeng gawin ng Diyos sa iyo sa araw na to. That's why you have to rejoice, worshiping God. Nakakalungkot pagka tayo isasamba, pagdating mo sa umaga, nandun ka na sa katawan, lantotay ka pa rin. Hindi ba nagsikap ka, bagamat ikay nanghihina, mula sa daan, mula sa iyong higa ng katamaran. Pagdating mo sa gawain, dapat masaya ka na. Yes, nagtagumpay ako. Napaglabanan mo yung kahinaan ko. Dapat kanina wala ako dito. Amen. Pero nandito ka na, nag-praise God. Praise God. Walang nagtatagumpay na malungkot. Lahat ng malungkot, masaya. Amen. Amen! Amen. Pero pag nagtagumpay, malungkot. Ano sa kapatid? Pinagpala ka? Oo, pinagpala. May ganun ba mga kapatid? Wala! Kapag ikaw ay pinagpala, alam mong ikaw ay pinagtagumpay ng Diyos, niligtas ka niya, masaya ka. Bakit? Dahil ang Diyos ang gumagawa sa iyong buhay sa ating kalagitnaan. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Ito ang nakakalungkot. Amen. Pangalawa. Although we need grace, sometimes religious spirit cannot fulfill the will of God. Hindi lang sometimes. Actually, religious spirit cannot fulfill the will of God. Dahil dito, mga kapatid, although gusto ng Diyos na itaas, sabi ng Panginoon, hanguin ang tupang nahulog sa hukay. May mga relihiyosong espiritu na pwedeng makuha ang tao at maging hadlang para hindi gawin ang kalooban ng Diyos. Religious spirit hinders grace. Ito'y humahadlang sa biyaya ng Diyos. Nandito ang Panginoong Sus, gusto nang gumawa, mga kapatid sa Panginoon, intentionally gusto ni Jesus, pero may mga espiritong humahadlang sa pagkilos ng Diyos. Kaya kung papayagan mo ngayong umaga ang Panginoon, tulungan ka, makagagawa siya ng dakilang bagay sa buhay mo. Amen? Ang kailangan mo ay maging handang sumunod. Kapag narinig ang tinig ng Panginoon, kilos agad. Hindi yung mamaya na. Iwaksin mo yung manyana habit. Iwaksin mo yung manyana spirit. Can we say amen? Amen. Di mamaya na. May oras pa naman. Bukas na. Sa isang araw na. Next time. Sa isang linggo. Next year. Buti kung buhay ka pa. Amen. Maraming pangako ang Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Pero hindi niya sinabi, o sige, bukas mo na lang gawin yung pinagagawa ko. Hindi, pag inutusan ka ng Panginoon ngayon, kumilos ka. Amen? Amen. Hindi makikipag-deal ka sa Diyos, sabihin mo, Lord, bukas na ako susunod sa iyo. Eh kung kunin ng Diyos ngayon ang buhay mo, amen, saan ka pupunta? Eh naging suwel ka sa tinig niya. Tandaan mo ang pagsalangsang sa tinig ng Espiritu Santo ay ang kasalanang hindi mapapatawad sa kasalukuyang panahon at sa hinaharap o magpakailanman. Nandito ang mga religious spirit. Ang sabi dun sa Matthew chapter 12 verse 14 sa ating teksto, tatapat nagsiali sa mga Pariseyo at nagpulong laban sa kanya kung paano siya ay maipapupok sa nila. Mark chapter 3 verse 6, at nagsilabas sa mga Pariseyo at pagdakay, nakipagsangko niyan sa mga Herodiano laban sa kanya kung paano siya ay maipapupok sa nila. Sa Lucas, tingnan naman natin yung comparison nito. Lucas 6:7. At inaabangan siya ng mga eskriba at mga Pariseyo at kung siya ay magpapagaling sa Sabat upang makasumpong sila ng paraan at siya ay maisakdal o mapagbintangan hanggang may mapatay. Datapot sila ay nangapuno ng galit at nangag-usapan kung anong kanilang magagawang laban kay Jesus. Dito natin mapapansin mga kapatid ng mga religious spirit. Galit sila kapag merong espiritong nag-i-excel. Merong Kristiyanong gumagawa ng mabuti. Galit sila kapag nagbubunga ang isang kapatid. Amen. Somewhat naiinggit or ayaw nilang nahihigitan. Kasi pag mga Pharisee, mga kapatid, scribe, mga member din ito ng Sanhedrin. Ang problema nito, marami sila, hindi lamang mga nasa sinagoga, kasama pa yung mga Herodiano, ito yung mga sumusunod kay Herodes. And by the way, pag sinabing Herodes, ito ay title, hindi ito tao. Amen? Marami sila. Amen? Mag-aama to. Ito ay mga title about a district leader. Kagaya ni Pilate o Pilato, mga district leader, mga kapatid sa Panginoon.
Pag Herodiano, sumusunod ka kay Herodes. At kakampi nila yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. So, yung mga religious spirit, nagkakampi-kampihan pala doon. May division pala pagka religious spirit. Wala palang unity kapag religious spirit. Ang religious spirit pala nagpapagalingan. Tinitingnan pala niya paano hahadlangan ang paglago ng isa. So meron tong spirit of crab mentality. Ayaw niyang aangat yung iba. Naiinis siya kapag nakakakita merong lumalago. Naiinis siya kapag yung isang masamang kinagagalitan niya ay nagbago. Ayaw niya. Amen. Palapintangin ang sabi dito. At ang gusto niya, amen, nasusunod ng kanyang emotions, amen, and feelings. Laging napupuno ng galit. That is religious spirit. Amen. Hello? Amen. Sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, be holy. Be holy. Kaya na sa araw ng pagsamba, dapat nandun tayo dahil ang gusto ng Diyos, mapabanal tayo sa pamamagitan ng salita niya. Amen. And these people who have a religious spirit, they forgot the word be holy. Religious spirit, amen, wanted to look good outside, not inside. They follow their own desire. Sinusunod nila ang sarili nilang pagnanasa, kagustuhan, o nararamdaman. 2 Timothy chapter 3 verse 5, na may anyo ng kabanalan datapot tinatanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya si Jesus, nung nagtatangka ang mga taong ito para siya ay patayin, pigilan sa kanyang misyon, tumakas siya. Amen? Ang religious spirit, mga kapatid, ay pwedeng pumigil sa iyo para hindi ka lumago. Kaya lumapit ka sa isang taong pinupuspos ng Espiritu Santo. Huwag kang makikisama sa mga unbeliever, huwag kang makikisama sa mga taong hindi lumalago. Hanapin mo ang paglago. Hanapin mo ang pagbubunga ng iyong Espiritu sapagkat diyan ka susukatin ng Diyos. Amen. Amen. Amen? Diyan ka magtatagumpay dahil yan ang tunay na labanan. Hindi yung ikaw ay mahusay sa moral standards. Kagaya ng mga religious spirit, very good sila sa mga moral standards. They like to impose moral standards. Sila din yung pumuna kay Jesus. Bakit kumakain yung mga lagad niya sa panahon ng Sabat at sila ay kinontes ni Jesus. Bakit noong kay David, habang sila naglalakad, kumain sila. Amen? Pagdaan nila sa tribuhan, mga kapatid sa Panginoon. Kinokontes nila bakit hindi naghuhugas ng kamay ang kanyang mga alagad. Amen? Pero kinokontes din sila ni Jesus. Hindi ang pagkain na pumapasok sa bibig at nagpaparami sa atin na lumalabas sa puwet, kundi lumalabas sa bibig. Nagaling sa puso, nagpaparami sa atin. Amen? Gustong maintindihan ni Jesus, ipaintindi sa mga tao. Amen? Tuwang-tuwa ang dyablo, mga kapatid, kapag humuhusay tayo sa mga moral standards pero sa righteousness and holiness ng Diyos, malayo tayo. Tandaan mo ito, hindi ka lalabanan ng dyablo nang dahil magalang ka lang. Nang dahil ikaw ay marespeto. Lalabanan ka ng dyablo kapag nakita niyang hinihiwalay mo ang sarili mo sa gawain, ugali ng mundo. Amen. When you set yourself apart, amen, from the wickedness of this world. Amen. Pag ikaw ay nagpapakabanal sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kapag alam ng dyablo, hindi ka pupunta sa langit ng dahil sa moral standards. Amen. Amen? Uy, pagpasok mo siya sa church, hin ka naman. Maganda yan. Pero ang totoo, unang-una ipalinis natin ating puso sa Diyos. Amen. Truly. Amen? Patawad ka, magmahal ka ng tunay, magbigay ka ng tapat, huwag ka magnakaw. Aminin mo lahat sa Panginoon. Huwag mong itago ang sarili mo. Be approachable. Amen? Magsabi ka ng mga kailangan mo, maging tapat ka, huwag ka magpanggap. Isuko mo ang lahat, magpakumbaba ka. Makinig ka, maging handa kang maturuan. Kaya mo isa na. Amen. Pwede kang sumunod sa Diyos at sumunod sa tao, pero unahin mong sumunod sa Diyos. Amen.
Unahin mong sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng, ay hindi, Diyos lang susundin ko, hindi tao. Naglilingkod ako sa Diyos, hindi sa tao. Mali din naman. Mali din naman yun, mga kapatid. Sundin mo ang tao, sundin mo muna ang Diyos. Pero wag kang uunahin sundin ang tao, pero ang Diyos hindi mo sinusunod. Amen ba mga kapatid? Unahin mo muna yung kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ang tanging tapat lamang sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? May mga sumusunod sa batas ng tao. Amen? Pero sa batas ng Diyos, ayaw sumunod. Ipinagkocontest pa yung kanilang mga nabasa, pero ang Panginoon na mismo nagbigay na ng mga salita na magpapalaya sa atin, ayaw pa rin tanggapin. Amen? May mga religious spirit gusto nilang magpanggap na sundin lahat ng meron sa Bible. Sino kaya nakasunod dito ng lahat? Meron ba kayong alam? Malibang kay Jesus. Malibang kay Jesus. Meron ba kayo nabalitaan? Wala na. Si Jesus lang. Tapos, ikaw tao, gusto mo, susundin mo lahat. Pero may mga bagay kang maling ginagawa. Diba? Nakakita ko, ayaw nilang kumain ng karne ng baboy. Dahil masama daw ang baboy. Sabi naman ng Panginoon Jesus, lahat ng bagay nilinis na. At walang pagkain pumapasok sa bibig na magpaparumi sa atin, kundi yung lumalabas. Pero yung mga taong ayaw kumain ng karne ng baboy, binababoy naman ang katawan. Naninigino, naninigarilyo, nagsusugan, nagbababae. Amen? Matakaw, ayaw mamigay. Makasarili, handang pumatay ng kapwa, pero ayaw mamatay para sa Diyos. Amen. Handang pumatay ng kapwa, pero ayaw ipagamit ang buhay sa Diyos. Ito yung gusto ng mga Pharisee, gustong patayin si Jesus. Subalit ayaw tulungan ang maraming may sakit para gumaling na nasa Jerusalem. Kaya si Jesus kumilos, ang Panginoon. Kung kumikilos ang Panginoon, dapat din tayo kumilos. We need to do good according to the will of God, not according to our own judgment. Sapagkat ang religious spirit, they do good according to their own judgment. Gumagawa sila ng mabuti ayon sa kanilang nalalaman o sariling paghatol. Judges chapter 17 verse 6. Dito nila napulot yung espiritu ng mga Pariseo na hanggang ngayon meron pa rin. Judges chapter 17 verse 6. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Bawat tayo gumagawa ng minamatuwid niya sa kaniyang sariling mga mata. Sa panahong ito, nang dahil sa hindi nila pagturing na si Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ginagawa na lamang nila ang kanilang sariling gusto at sariling nauunawaan. Because they do not treat Jesus Christ as Lord and Lord of Lords and King of Kings. Kaya gumagawa na lamang sila ng sarili nilang kapamaraanan. Ang gusto ni Jesus, tulungan mo ang iyong kapatid. Tulungan mo ang iyong kapatiran. Tulungan mo ang mga natisod. Hindi para magpatisod ka rin, gayahin mo ang ginawa nila. Na kung sila'y tumalikod, ay tumalikod ka rin, hindi kapatid. Kundi tulungan mo silang makabalik sa Diyos, tulungan mo silang ipanalangin, tulungan mo sila, ipalo mo sila, palakasin mo sila sa pag-encourage, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa kanila kung nanghina ka o hindi nanghihina. Kung gusto mo yan, ako hindi ko gusto, bumalik ka sa Diyos. Kung ayaw nila, ikaw gustuhin mo, lagi kang dapat nasa Panginoon. Pero huwag kang titigil magmahal sa iyong kapwa. Amen sila? Dahil lahat tayo may pananagutan. Ano man ang ating ginagawa? Lahat magsusulit tayo sa Diyos. Can we say that? Kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, praise God, hindi ka nakahatulan. Subalit mga kapatid sa Panginoon, kailangan natin gawin, amen, ang may pagnanasa ayon sa kalooban ng Panginoon ang ating pagtulong sa iba. Jude chapter 1 verse 22. At ang ibang nag-aalilangan ay inyong kahabagan. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kaputan, pati ng damit,
nadungisan ng laman. Kaya, ang ating Panginoong Jesus actually, hindi niya na kailangan makipag-usap dun sa mga Pariseo. Amen. Pero kahit papaano, gusto pa rin niyang ipakita na may magagawa ako. Baka sakaling magbago ang puso at isip nila. Amen. Pinakikita ni Jesus, matuwid ang Diyos, walang maling ginawa sa inyo. At siya ang katuparan ng mga pangako ng ating Panginoon, na pinakikita sa atin, gusto tayong palayain, tulungan, at gawin din natin ang mga nilakaran at ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ngayong umaga, sa ating pagtatapos, gusto kang tulungan ni Jesus. Jesus wants to help you. Amen. Kaya dapat din natin dalahin ito sa iba. Sapagkat sabi na doon sa ating teksto, Matthew chapter 12 verse 9, at siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. Putulin ko muna bago ituloy sa 10. Sabi niya dito, mapapansin natin na intentional ang paghanap ni Jesus sa nangangailangan. Yung pagpunta mo dito ngayong umaga ay intentional, intensyon. Gusto talaga ng Panginoong katagpuin ka. Kung ngayong umaga gusto mo rin gumagawa ng Diyos sa'yo. Yung prayer mo kanina may sagot na. Yung nararamdaman mong inaayos na dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa pananampalataya na inilalagay lamang at binibigay sa ating Panginoong Jesus. Kaya mo siya, Amen. kaya nandito ang Panginoon, lagi siyang naghahanap sa nawawala. Amen? At pagdating doon sa 10, sabi doon, at narito, ibig sabihin mga kapatid, hindi nabibigo ang Diyos sa kanyang ginagawa. Kaya pinutol, pwede naman itong dire-diretso, pero binigyan ng talata. Ibig sabihin, pinakita muna, binigyan ng emphasis yung intensyon, yung gusto, yung mabuting kalooban ng Panginoon, na lagi siyang nagnanasa na tumulong sa kanyang mga anak. At hindi siya nabibigo sa kanyang misyon. Kaya hindi nabibigo ang Diyos ngayong umaga. Meron siyang anak sa ating kalagitnaan Amen. na nangangailangan. May nangangailangan. Sabi niya dito, at narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. Maaaring hindi mo nagagawa ang kalooban niya. Maaaring may nakahadlang na sa iyo. Maaaring tinuyo ka na ng panahon, ng edad, ng sakit, nagkamali ka, pero gusto mo sabihin sa iyo, kaya bang baguhin niya ng Diyos? Amen. Sabi ng Panginoon dito, ang hinanap talaga niya yung nahulog. Yung nahulog. Maaaring ikaw ay nahulog sa isang pagkakamali. Nahulog ka sa isang sakit. Natisod ka. Nandiyan ka sa isang problema hindi mo maiaw ng sarili mo. Pero ang Panginoon nandito, gustong-gusto niyang iunat ang kanyang kamay para maiunat mo rin ang iyong kamay, lalo na ang iyong buhay sa Diyos. Panginoon nandito, pwede mo kong gamitin. Can we say that? Amen. Sabi niya dito, nang magkagayoy, sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya, at napanaulin walang sakit na gaya ng isa. Ngayong umaga, kung aabutin mo rin ang Panginoon dahil inaabot ka niya, tutulungan ka niya, maghanda kang bumangon, maghanda kang tumayo, maghanda kang manindigan, maghanda kang umakbang. Huwag kang mag-aatubili. Huwag mong sasabihin, teka lang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, nandito ako Diyos. Tulungan mo ako. Sino nais tulungan ng Panginoon? Kaya maaaring hindi ka mag-anak ka, nandyan sa kanyang pagkakataon. Maaaring hindi ikaw yung nahulog. Pero maaaring ikaw yung mag-unat ng kamay, gamitin ka ni Jesus. Can we say that? Amen. Pwede ikaw yung taong gamitin ni Jesus para iunat ang iyong kamay at abutin ang mga nahulog at sila naman ay makalakad na matuwid sa harap ng Panginoon. Sabagat sabi ng Panginoong Jesus, panghuling talata, Matthew chapter 12 verse 12, gaano pa nga ang isang tao, ikaw yun, ikabit mo ang pangalan mo, na may halaga kaysa isang tupa. Alam natin ang halaga mo, buhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. You are valuable in God's heart. Mahalaga ka sa puso ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. At ipinapahayag ni Jesus sa atin, matuwid gumawa ng mabuti ngayong araw na ito.
Kaya kung paglilingkuran mo siya, nakaset lang ang isip at puso mo para sa Panginoon sa araw na ito, kakampi ka, kasama ka ng ating Panginoon. Jesus wanted to refresh your dying faith. Gusto niyang i-refresh ang natutuyo mo at namamatay na pananampalataya. Gusto niyang i-refresh ang iyong lakas upang ang iyong kahinaan ay maging kalakasan, baguhin niya lahat. Ang iyong sakit ay maging kapangyarihan. Amen. Ikaw na di na nagagamit, gusto nga ng Diyos i-refresh at maging kang useful. Ibalik sa iyo the spirit of usefulness ngayong umaga. Pinakita ng Panginoon noong 2,000 years ago, magagawa ng Panginoon ngayon sapagkat sabi sa ating teksto, sa pinakauna, Matthew chapter 12 verse 9, ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat. Sinasabi ni Jesus, I am your rest. I am, amen, your freedom. I am your healing. I am your help. Ako ang tulong mo. Ako ang kalayaan mo. Ako ang kaligtasan mo. Amen. Siya ang tutulong para sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, sikara mama. Habang mga uling nakatumamatay, nakapikit, kailangan mo ng biyaya ngayong umaga. At tapat ang Diyos gusto niyang ipagkaloob. Sa bawat isang tapat din na umaamin ng kalalagayan ng kanyang puso at tapat na tumatawag sa Panginoon, ang Diyos ay mapagpakumbaba. Amen. Pinayagan niya siya'y mamatay para sa iyo. Pinayagan niya na siya ay paratangan kagaya sa ating teksto ngayong umaga. Pinaparatangan siya, hinahanapan siya ng dahilan para maisumbong, pagbintangan, patayin, gustong hadlangan. Pero ang Panginoon, He is working within us. Gumagawa siya sa ating kalagitnaan. Kung paano noon, gumagawa pa rin siya ngayon. Amen? Siya ang nagbibigay ng paraan para ikaw ay magtagumpay. Siya nagbibigay ng paraan para ikaw ay makaahon, makalampas. Higit sa lahat ay magbunga. Siya nagbibigay ng paraan. Amen? Para ikaw ay matulungan. Magtiwala ka. Dahil kung hindi ka magtitiwala, siya ang magbibigay ng dahilan sa iyo para ituwid ka. So sabihin sa iyo, siya ang magbibigay ng dahilan naman sa iyo para ituwid ka. Nandun yung mga pares sa iyo. Amen? Ginamit ni Jesus ang tuyo ang kamay para ipakita sa kanila, nagkakamali kayo. Hindi nyo kilala ang Panginoon ng kapahingahan niya. Pero ngayong umaga, pinakita sa atin ng Panginoon at ipapakita niya, siya ang kapahingahan mo. Siya ang ating kapahingahan. Tayo, wala tayong magagawa kung wala siya. Pero ngayong umaga, ikaw, kung kasama kita, amen, humihingi ako ng kapahingahan sa Diyos. Humingi ka, kapatid. Humingi ka ng lakas. Humingi ka ng kalinisan. Humingi ka ng kapatawaran. Humingi ka ng kabanalan at katwiran mula sa Panginoon. Habang kulay nakatumatay, nakapikit, amen, walang palingon-lingon, subalit kinausap ka ng Panginoon, may dapat kang isuko, nais kong babuhin ang panawagang ito para naman sa mga dapat nating isuko sa Panginoon. Ngayong oras na ito, nandito ka at hindi nagkamali ang Diyos na dalahin ka ngayong umaga. I believe siyang nagdala sa iyo. Ngayong umaga, hindi nagkakamali ang Panginoon. Gusto ka niyang tulungan. Gusto niyang ayusin ang puso mo, ang buhay mo, na pagkatapos kang mapatawad ay makahakbang ka na ng bago, masigla, masipag, masigasig, may pangarap, may pagtitiwala sa Panginoon, nais nang magpagamit, amen, nais nang magbunga. Mangyayari ang kapatid, humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. Hindi ka paligtas. O meron kang dapat isuko sa Panginoon, mali ang puso mo ngayong umaga. Pwede ka bang anyayahan dito sa harapan? Lalo na kung ngayon ka lang nakarating. Ngayon ka lamang naimbitahan, naisama ka. O may dapat kang pagsisiyan ngayon umaga, hindi ko alam kung saan bahagi. Pero ngayong umaga, ito'y pagkakataon, hindi para ipahiya ka, kundi para tulungan ka.
Amen, sa daan ng kaligtasan, sapagkat ipagbibigay sulit natin lahat sa Diyos. Anumang bagay na di natin isinusuko sa Kanya. Ngayong umaga, ikaw yan. Dapat mong isuko sa Panginoon. Amen ang iyong puso. Dapat mong pagsisihan. Pwede bang makita ang iyong kamay? Aanyayahan kita dito sa harapan. Bago pa, ikaw ay aking ipapanalangin unang mga kapatiran. Sige po. Sino po? Amen. Hallelujah. Dahil siya pong tanggapin ng Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Amen. Salamat sa kanay na nagtaas ka. Amen. Sino po? May dapat kang pagsisiyan ngayong umaga. Amen. Salamat sa kamay niya, kapatid na. Amen. Hindi po ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Inaanyayahan kita dito sa harapan. Hallelujah. Amen. Ikaw na nagtaas ng kamay sa nanyuran. Amen. Samahan natin. Panalangin, mga alagad, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Amen. Pagsama dito kay Brother Julius. Amen. Brother James. Mamo. Hallelujah. Ito mga kabataan, samahan natin ang kapwa kabataan. Dito sa harapan, sige. Panalangin. Hallelujah. Samahan mo, kapatid. Hallelujah. Yung mga kabataan, yung sa harapan, abang amen, may pagkakataon. Sige, yung mga mananalangin, samahan natin. Huwag natin silang hiwalayan. Huwag pabayaan. Meron pa ba? Amen. Dapat mong isuko ang iyong puso sa Panginoon. Hallelujah. Sige, habang ang ating mga kapatid na umaawit at tumutugtog kay umaga ay umaawit na sa mabuting awitin para sa Panginoon. Hallelujah, na pusong dalisay na umaga. Hallelujah. Nais kong buksan ang altar sa umaga nito. Nais kong buksan ang altar sa umaga nito. Bukas ang altar sa kaman. Kinausap ng Panginoon. Amen. Tayo lumapit. Kausapin natin ang ating Panginoon. Saan mang bahagi ka kinausap ng Panginoon? Hindi ko alam paano, kung saan. Amen. Bukas ang altar para sa iyo. Hallelujah. Mula sa mga tahanan. Amen. Habang ikinakikinig, pwede kang lumuhod. Amen. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah. Mula sa iyong puso. Gamit ang iyong pilig. Na magamit ka ng Panginoon. Kaya yan muna ipalinis mo ang puso sa Panginoon upang matulungan mo ang mga nawawala, ang mga nautuhulog sa kasalanan. Amen. Ikaw muna, tayo muna, ang bauna. Amen. Pakapapon sa ating mga pinagkahulugan. Hallelujah. Amen. Habang maawit pusong dalisay. Bagong puso.
Magtiwala ka sa kanya na 100%. Is moving your heart. Payagan mo siya. Kinikilos niya ang puso mo. Payagan mo siya. Kinikilos niya ang puso mo. Ngayon ay umaga. Hallelujah. Umakatok siya. Umakatok. At patuloy na nandas. Makarinig ka ng mabuting bagay. Kaya ang pagkakas ng Diyos. Mula sa simula, awitin natin ito habang kayo, nakataas sa ating kamay mula sa para sa Panginoon. Pusong dalisa. Yes, O Lord, magkalog mo sa iyong mga anak. Sapagkat sa pusong dalisa ay nakakakilos ka, Panginoon. Sa pusong malinis, gumagawa ka ng kanilang bagay. Oo, huwag tayo maghinawa na lumapit sa Diyos. At purihin ang Panginoon sa iyong Panginoon ang iyong kaya sa kapatid. Tumingin ka sa Kanya. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Ang dugo ay papupuri sa'yo lamang. Minsan pa sa oras, hindi natin isang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. At dugo ay pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, Handog ko sa ating pagtatapos. ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabay sa Panginoon. Yes, O Lord. Muli mo kaming kausapin, Panginoon. Yes, O God. Yes. O mga anak ko, nakikita ko ang inyong mga puso na kayo'y balisang-balisa. Huwag kayong mabalisa, sapagkat ako ay buhay, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam ko ang mga pangangailangan nyo, kaya't lumapit kayo sa akin at magtiwala. Ako ang Diyos ng kapahingahan, kaya't tandaan ninyo ang araw na ito ay aking pinagpala, kaya't huwag kayong umiwalay sa akin, sapagkat ako ang Diyos na mga pangyarihan. Alam ko kung ano ang nakakabuti sa inyo, sapagkat ang plano ko ay iligtas kayo upang kayo ay magkaroon ng masaganang buhay, upang sa darating na panahon ay hindi kayo mapapahamak. Kaya't magtiwala kayo sa akin, ipagamit nyo ang iyong buhay, huwag kayong mawala sa akin, sapagkat ako ang Diyos na nagbibigay ng malayang espiritu, ng karunungan ko yung hihingi sa akin. Magpatuloy lamang kayo at huwag kayong manghimagod sa mga problema, pagsubok na inyong nararanasan, kundi magtiwala at manampalataya ko sa akin. Tutugon ako sa bawat isa na nanatiling tapat sa akin at magpapatuloy hanggang sa aking pagdating. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Dapat ka, Panginoon, dapat ka. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tapat ang Diyos sa ating kalagitnaan. Siya ang Panginoon ng araw na ito. Araw-araw, lalo na ngayong araw na sinasamba natin siya. Lalo na sa ating kailangan.
Kailangan mo ng kapahingahan. Kailangan mo ng kapahingahan ngayong araw na ito. Payagan natin ang Diyos kumilo sa ating buhay. Amen. Nabibigatan ka. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa puso mo, pero gusto ng Diyos magbigay ng kapahingahan. Hindi lamang sa puso, amen, maging sa ating katawan. Nagkakaroon tayo ng karamdaman sa ating isipan, nagkakaroon ng pagkaburito. Amen. Sinabi na ng Panginoon. Amen. At tayo ay balisa. Amen. Ano man yung stress, anxiety mo, depression mo, ano man yung pagkabalisa mo, aligaga mo, ngayong oras na ito, ano man yung nangyayari sa iyo. Ngayong oras na ito, lumapit tayo mananalangin, hihingi natin ang kapahingahan. Hindi lamang ito paggaling ng katawan, kundi yung rest na ito ay divine healing mula sa Panginoon. Upang ang iyong kaluluwa, amen, hindi bagabagi ng mga pag-usig ng takot, amen, sa iyong hinaharap, kung ikaw ay may nararamdaman, kung ikaw may sakit, amen, ano man ang mangyayari sa iyo, hallelujah, kaya kang tulungan ng Panginoon. Sapagkat siya may sabi, ang anak ng tao, Panginoon ng Sabat. Lumapit tayo at tayo mananalangin. Amen. Sige, sinisa pa, sino may nararamdaman ngayong umaga, lumapit tayo at tayo ay mananalangin. Hallelujah. Sige, lapit tayo. Amen. Lapit tayo. Amen. Hallelujah. Sige, lapit tayo sa ating nararamdaman. Po, lapit tayo. Yung pong bagaman tayo ay pagkatapos ito tayo mananalangin. Bigyan natin ng space yung mga magpe-pray. Sige. Minsan naman, sinong ikaw na nabibigatan ko ba? Bigay natin lahat sa Panginoon ngayong umaga. Amen, amen, amen. Hallelujah. Salamat sa inyong katapatan. Salamat, dakilan Diyos na gumagawa. Amen. And extend, may magagawa ang Diyos. Amen. Lalo na sa panahong imposible, lalong gusto ng Diyos gumawa sa ating kalagitan. Naniniwala ba tayo? May magagawa ang Diyos sa ating buhay ngayong umaga? Hallelujah. Magpuri muna tayo sa Panginoon. Dahil lang ang Diyos. This morning, sa inyong mga nararamdaman, sa inyong katawan, sa mga bahagi, hawakan ang inyong kanang kamay, minsan pa, ang inyong sakit na nararamdaman, sa mga bahagi, hawakan nyo. At kung kamag-anak nyo naman na may sakit din, hawakan nyo sa ang inyong kanang kamay sa inyong ulo. At kung higit pa sa isa o dalawa, ang inyong nararamdaman, hawakan nyo ng inyong kanang kamay ang inyong ulo. At tayo manalangin, sabihin natin ito, sabihin nyo galing sa ating puso, sabihin natin, Panginoong Yesus, Panginoon namin, na nagbibigay ng kapahingahan, isinusuko namin, ano ang karamdaman ito, nakikita mo, ipuin mo, ng iyong mapagpagaling na kamay, at dalisay na dulo. Ngayon pala, tumatanggap na ako ng kapahingahan, kagalingan, at kagamutan. At buhat sa iyo, ang sakit na ito, amin ang winawaksi, hindi ko ini-invite, akin ang pinapalayas. Sa pangalan ni Jesus, tinanggap ko na ang kagalingan. Ngayon pala, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin muli natin ang Panginoon. Oh! Diyos, ang kapahingan sa bawat isa. Makita ng kanilang spiritual na mga Panginoon na ikaw ang gumagawa, Panginoon. Hallelujah. Pag-asa hanggang sa pag-asa ipadama mo sa bawat isa na hindi na puputol ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon God. Alam mo, Diyos, ginawa mo na, pinadama mo ang iyong pag-ibig, Panginoon. Bigay mo, Diyos, ang sakdal at ganap na kapahingahan at kagalingan sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sinong nagbago ang nararamdaman? Napalakas ka. Amen. Sister Lea, sino ba? Si Brother, no? Praise God, palampakan natin ang Panginoon. Amen. Ano nararamdaman mo kanina? Ha? Masakit ang dibdib. Kumusta kaya? Amen. Napagaan ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Actually, sa yung ating pinag-pray mga kapatid, alam mo, Sister Rachel Diaz, kasama yung sa ating prayer list. Lalo na kapag nag-overnight prayer tayo, inaabot ka na Diyos. Kaya ka na nandito kayo umaga. And God as a promise, kagaya nung hindi yung aksidente na yun ang pinangaral para alalahanin mo sa Panginoon mo. Naghahanap na ng kapahingahan sa ibaba, pero gusto ng Panginoon sa kanya ka lagi babalik.
Amen. Ganon din tayo lahat ng dinalangin umaga. Tumanggap kayo mula sa Panginoon na alam ang ginagawa. Wala siyang maling gagawin. Kaya ang tawag niya sa kanyang sarili, pinakilala sa ating Panginoon, the Master of Rest. He can give you rest because He is your rest. Pumasok ka sa Kanya at ito'y maliligtas. Lalabas ka, makakasumpong ka ng kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagkakapuso tayo ang ating kapatid sa manalangin, si Brother Matthew. Hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa kapahingahan, sa kalakasan na bago na nagmumula sa iyo na pinagkaloob mo, sa iyong mga anak, Panginoon, aking panalangin. God, Lord, ang mga nabanggit na salita mo, Panginoon, ay patuloy makapagpalakas sa aming espiritu, sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon God. Ang mga nabibigatan, God, alam namin na ikaw nagpagaan, Panginoon, ngayong umagang ito, at muli kami, God, magpupuri sa iyo, lalakad ng may bagong daan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na may kalakasan. God, aking panalangin, ingatan mong iyong mga anak na pauwi sa kanilang tahanan. Dalhin mo sila ng maganak, Panginoon, maibahagi nila, mai-share nila ang mga salita mo sa kanilang mga pamilya, Panginoon God, at bumalik ng pangmakapagpatutuo. Mamaya, Panginoon, sa iyong banal na gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, aming inaangkin ang pagtatagumpay sa umagang ito, ikaw pumpurihin sa pangalan ng iyong dakilang anak na si Jesus. Amen.